Hindi po mo ikakaila na madalas ay nakakaramdam po tayo ng stress sa pang-araw-araw nating buhay. Pero kapag sobra na po ang stress, ay nagiging sanhi po ito ng ilang kondisyon na makakasama sa ating katawan. Kaya ngayong umaga, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga physical sign na mataas na ang ating stress hormones. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Sa bawat ginagawa natin sa pang-araw-araw, hindi na mawawala sa atin na makaranas ng stress. Lalo na kapag nasa adult stage na ay talagang dumadami rin ang ating iniisip. Pero dapat ay marunong tayong humanap ng paraan para mabawasan ang stress natin dahil baka maging cause ito ng ilang malubhang sakit. At hindi lang yan, maaari rin maapektuhan ang ating mental health. Ayon sa pag-aaral, 70% ng generation ng Gen Z at 63% ng mga millennials sa Pilipinas ay nakakaranas ng pagka-burnout dahil sa stress sa trabaho na nagdudulot ng ilang mental disorders. Alamin natin ang mga dapat gawin para maiwasan ang labis na stress at paano rin tayo makakatulong sa mga taong nakakaranas nito. Dito lang sa Say ni Doc. Ngayon naman, balikan natin si Doc Lala para pag-usapan nga itong tungkol sa stress at paano ito labanan. Doc Lala, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning po at good morning sa mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Okay, Doc Lala, so pag-usapan naman po natin ng stress, no? Doc, saan po ba kadalasan nanggagaling itong stress? At kasi minsan hindi natin alam, akala natin okay pa tayo pero nakakaramdam na pala tayo ng stress. Opo, actually, ang stress kasi is part of our daily lives. Meron po itong good or bad stress. Pero kadalasan po, yung stress na tinatawag natin is meron tayong isang event or pangyayari sa ating buhay na hindi tayo makakope up. Katulad po halimbawa ng nakipaghiwalay kayo sa asawa mo, nagkaroon kayo ng annulment, bigla kang nanganak ka, or meron kang physical disabilities na hindi mo pinapansin dati pa, or pwede rin po ito yung namatay yung kamag-anak. So talagang may mga sudden na mga pangyayari that might cause you stress. Pero ano kaya yung mga physical signs naman, Doc, na masasabi nating mataas na yung stress hormones na hindi na natin napapansin at kadalasang binabaliwala na pero cause na pala ito ng stress, Doc? Yan, sa physical signs of stress, syempre napapansin natin yung parating pagsakit ng ulo, no? Usually dito sa part na to, yan. Tapos bigla kang halimbawa, wala ka namang sakit, lagi ka nagkakasakit, nakakaranas ka ng ulcer, ng changes in bowel habits like constipation or diarrhea. Tapos po, napapansin nyo rin po, nahihirapan po kayong matulog or difficulty in concentrating. Napapansin ko rin sa mga patients ko with stress, ang kadalasan nagiging reklamo nila is parang parati silang pagod na pagod or parati silang inaantok. Okay. Oo. Alam mo, Dayan, kapag stress tayo, syempre apektado din yung mental health natin, no? Totoo. Gusto ko itanong kay Doc, Doc, ano po ba yung mga kondisyon na pwede natin makuha kapag sobra tayong stress? Pag yung mga conditions na pwede natin makuha, unang-una is hypertension, yung pagtaas ng blood pressure. Ikalawa po, yung tinatawag na arrhythmia, ito po yung abnormal na pagtibok ng ating puso, depression, anxiety. Tapos ito po yung medyo delikado, yung pagtigas ng mga arteries natin, yung pong atherosclerosis, heart disease, heart attack, heartburn, irritable bowel syndrome, weight loss or weight gain. Tapos yung pong mga stress na tao, nahihirapan po yung mag-conceive or meron silang fertility problems. Tapos mapapansin nyo rin po, pag may stress na tao, yung rashes nila or yung acne, dumadami, yung psoriasis nila nag-e-evolve at yung mga skin asthma po lalong lumalabas. So clearly, nakakaapekto talaga ito sa ating kalusugan, itong stress na ito, no? Pero pag nakakaranas na tayo ng ganitong kumbaga mga symptoms, ano yung pwede po nating gawin para labanan itong stress na ito, Doc? So pag nakakaranas na tayo ng mga ganitong symptoms, is attitude pa rin is always the key. Minsan we have to learn to say no kasi alam mo naman ng mga Pinoy, parating gusto natin is maganda at magaling yung ating gagawin. Minsan hindi na pala kaya ng ating katawan. And try not to overthink. Huwag masyadong mag-isip na mag-isip. Or lumabas ka, kasama yung mga friends mo, family mo, you talk with them sa mga problema na nararanasan mo. Mag-exercise po, kumain ng tama, at saka
pag hindi na po talaga kaya ng patient na medyo unstable na yung kanyang pag-iisip, mas maganda po kumonsulta na po sa inyong doktor. Opo. If any case po, meron po bang mga medication na pwedeng i-take kung sakaling lumabas na, yung mga physical sign of stress, Doc? Yes, yan nga ang kagandahan ngayon. Meron na tayong mga scientific innovations. Pwede po mag-prescribe yung mga doctors nyo talaga ng mga antioxidants like vitamin C, vitamin E, or astaxanthin. Pero ito po is to combat stress lang. Pero pag meron tayong episode na hindi na talaga natin kaya, meron po pwedeng i-prescribe yung inyong mga doctor for the stress to combat it. Okay, Doc, yung ilan naman nagre-resort to stress eating. Yan. Okay ba yun, Doc? O kaya naman yung iba, pinipili nilang kainin yung mga favorite food nila para medyo sumaya-saya yung kanilang mood. Okay ba ito, At Doc? least malesen yung stress. Oo. Yes. Pag overeating naman kasi syempre nagiging stress din yun sa body natin kasi nag-a-add tayo ng excess sugar and mga fats or calories sa ating katawan. Pero kasi ako minsan ginagawa ko pag medyo stress ako, kumakain ako ng chocolates kasi ang chocolates po is nakakatulong sa pagtaas ng ating endorphins but wag po masyadong madami. Okay. In moderation lang palagi. In ano? moderation. Yes. Well, huling mensahe nyo na lamang po sa ating pong mga manonood regarding po sa pag-combat sa stress, Doc. Go ahead po. Stress po is a part of our daily lives. Ito po ay either good or a bad stress, pwedeng makatulong sa atin o hindi makatulong. Ngayon, to combat stress po, kailangan po talaga nating mahalin ang ating sarili. Mag-exercise tayo, kumain tayo ng tama, at matulog po tayo at least 6 to 8 hours a day. And maganda rin po yung kung kayo po ay makakapag-meditate and pray. So, pag hindi na po talaga kaya yung event na nangyari sa buhay, I suggest po you consult a doctor kasi po pwede natin gawa ng paraan or ma-prevent kung ano man po yung pwedeng maging sakit natin malala. So, Alright. that's it for now. Stay safe po. Alright, maraming salamat po, Doc Lala, sa pag-enlighten sa amin sa mga effect ng stress sa ating katawan. Kaya mga ka-RSP, relax lang po muna para maiwasan natin ang stress. At saka sabi, love yourself, Yes. Yan. Thanks, Doc Lala.